Wala pang opisyal na inilalabas na balita tungkol dyan. Pero sana lang ay mayroong gumugulong ng samahan para mapigilan na ang paghahari ng China sa mundo. Gusto nyo bang sunod-sunuran tayo sa incheck pag nagkataon? Sino ba naman ang gusto na mag-isunod-sunuran tayo sa mga yan? Okay mga utol, kung napansin nyo, nito lamang kamakailan, nag-launch na ang NATO, yung North Atlantic Treaty Organization, yung pinakamalakas na military alliance sa buong mundo. Nag-launch na ng exercise na matatapos hanggang sa May. So doon ipapakita nila talaga kung gaano kalakas ang puwersa nila, kung paano itong mga bansang ito, itong China, itong Russia at North Korea, kung gaano kalakas yung posibleng babanggain nila. Hindi lang naman United States. Yun nga sinasabi ko Pag ang United States ang gumalaw, hindi lang naman United States, yung buong NATO. More or less 31 countries ang makakalaban nila. Gaano kalakas yung puwersa noon at hindi yun basta-basta mga bansa lamang, napakabibigat rin ng mga bansang kasapi ng NATO. Tayo, hindi tayo kasali sa NATO, pero alam natin, kaalyado natin US, so it goes hand in hand, diba? So automatic, kakampi natin yung buong NATO. Kasi pag napasabak ang Amerika, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ito malamang ang tanong ng karamihan sa mga Pilipino. Kung gaano nga ba kaepektibo ang paghahandang ginagawa ng Pilipinas o ng ating gobyerno sa napipintong gera. Alam naman natin yung tensyon na nangyayari dito sa South China Sea. Partikular yung issue natin ng Pilipinas sa China at yung issue ng China at Taiwan, mga utol. Okay? So marami nang ginawang hakbang ang ating gobyerno. Kung hindi ninyo napapansin, 'di ba? Yung EDCA sites, yun yung una. Kaliwat kanan na exercise, military exercises at pagpapalawak ng ating tie-up with sa ating mga kaalyadong bansa. Pero ito mga utol, mula sa war expert, malaking gera ito. Nagbanta na magkakagera. Gibo is preparing for worst case scenario. Dapat naman talaga mga utol. Siyempre mamaya pag-uusapan natin, magbibigay rin ako ng aking insights at siyempre ng inyong insights, kailangan ko rin yun. Mula ito kay Mebs Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na. Alam ng Administrasyong Marcos na may mangyayaring malaking gulo sa Taiwan. Pero hindi ito isinisiwalat ng National Defense. Babalayan ng isang war expert sa lahat ng mga Pilipino. Kung mapapansin nyo, wala ng bullying tactics ang China sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi nakatutok ang People's Liberation Army China sa pananakop na gagawin nito sa Taiwan. At sekretong kumikilos na ang mga Chinese para salakayin at sakupin ang Taiwan. Alam ni PBBM na mangyayari ito. Kaya bumili na ang Philippine Navy ng mga barkong pandigma. 3 attack submarine at Brahmos supersonic cruise missile. Nandito na rin sa Pilipinas ang pangdepensa sa pagtama ng missile sa ating bansa, ang Spider Air Defense System. Paghahanda nga to sa posibilidad ng worst case scenario sa Taiwan. Tama naman na magpalakas. Alam naman natin lahat, pinalalakas natin yung ating sandatang lakas, ang ating pandepensa, mga utol. Pero hindi po necessarily tayo'y sasabak sa gera, mga utol. Hindi po Tayo po ay naghahanda na para kaya nating depensahan ang ating bansa. Okay? Pero yung mag-engage sa China kung sakali, hindi po yan kasama sa mga plano. Tayo po ay magtatanggol ng ating teritoryo. Kaya po tayo nagpapalakas ng ating sandatang lakas kasi sobrang luluma na at wala nang kakayahan o kapasidad ang ating Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang ating bayan kung sakaling magkaroon ng invasion dahil alam naman natin kung gaano kalakas itong China. Balik na natin konti. Paghahanda nga to sa posibilidad ng worst case scenario sa Taiwan dahil madadamay ang Pilipinas sa galit ng mga incheck. Worsening uncertainty, the increasing uncertainty in the region tells you that for this government, the regional strategic environment has become more uncertain. There are
more regional flashpoints in recent years, in the past year, that includes the Taiwan Strait. So if you're pursuing an independent foreign policy, you plan for the worst case scenario. We have 200,000 Filipinos in Taiwan, and in case of the worst case scenario, it will be the largest repatriation perhaps in Philippine history of overseas Filipino workers. So I think yun mga utol. Yun yung main concern 'di ba? Gusto talaga isusulong talaga ng China yung One China policy nila. So talagang kukubkubin nila o kumbaga sa by hook or by crook, kukubkubin nila ang Taiwan kung sa kahit anong paraan. Okay, kung sakali man, ang main concern dito ng Pilipinas ay yung mga OFW natin na nasa Taiwan. More or less mga 160,000 or baka 200. Basta ganun yung figure. Mga utol, isipin nyo naman kung gaano kadaming Pinoy ang nasa Taiwan. Siyempre, paano pinaghahandaan ng ating Pangulo yung mga bagay na yan, no? So bukod doon sa pagtatanggol ng ating teritoryo, concern pa rin yung maiipit na mga kababayan natin sa Taiwan kung sakali magsimula yung China invasion dito sa Taiwan. So kaya tayo naglalagay o nagtatalaga na rin ng mga extra troops, yung mga American troops dito sa Pilipinas. At bakit na rin naglalagay ng mga nakapwesto na? Kasi mapakalapit ng Pilipinas sa Taiwan. Kumbaga kung sakaling magkakaroon ng invasion, mabilis na madidetect ng mga troops dito sa Pilipinas kung anong mangyayari sa Taiwan. Kesa naman manggaling pa sa Guam, sa Hawaii, yung reinforcement ng United States of America. So parang ang nangyayari kasi sa Pilipinas, sa aking palagay at yun na rin to sa aking mga nabasa, parang tayo nagiging parang espiya. Na pagmamasdan natin ng husto, yung Taiwan, yun yung pagiging useful natin. Na pagmamasdan na nakikita, nadidetect ng Pilipinas kung ano nangyayari o anong mangyayari pa lang. Kung sakali magkakaroon ng invasion from China to Taiwan, malaking bagay na yung pwesto natin dahil dun sa geographical position natin na makakapagpadala ng reinforcement itong United States of America. Doon pa lang pwede na yon. Kaya rin kung napapansin ninyo mga utol, etong China, 'di ba? Itong China, kapag tayo naglalagay, ito sa Batanes, maglalagay na naman tayo ng bagong base militar kung sakali magdadagdag ng mga troops. Ayaw nila, nagagalit sila. Kasi nga alam nila na ang lapit ng Batanes, parang more or less 200 kilometers nautical miles lang sa Taiwan, alam nila na yun ay parang gateway para mabilis makapagpadala ng reinforcement. So, masisira doon ang mga plano ng China. Kaya yung nagagalit. So, basically, wala naman silang pakialam sa teritoryo natin kung anong gawin natin, di ba? Pero bakit sila nakikialam? Kasi alam nila yung plano, yung game plan, yung movement, kumbaga chess match ito yung movement na ginagawa ng United States of America. Di ba? At ng Pilipinas. So, parang ano yun sa kanilang galaw. Kumbaga, matinding depensa na agad. Parang ganon mga utol. Mamaya i-check natin yung isang article tungkol dito mula sa The Nation para mas maunawaan natin kung paano yung pagpeprepara ng Pilipinas. For the Marcos government, we plan for the worst and we use whatever tools that we have, and one of those is this supposedly an ironclad mutual defense military alliance with the United States as well as strategic partnerships with other countries. But may bali-balita rin na bumubuo ang US ng ASEAN NATO. Wala pang opisyal na inilalabas na balita tungkol dyan. Pero sana lang ay mayroong gumugulong ng samahan para mapigilan na ang paghahari ng China sa mundo. Gusto nyo bang sunod-sunuran tayo sa incheck pag nagkataon? Sino ba naman ang gusto na mag-isunod-sunuran tayo sa mga yan? Okay mga utol, kung napansin nyo, nito lamang kamakailan, nag-launch na ang NATO, yung North Atlantic Treaty Organization, yung pinakamalakas na military alliance sa buong mundo. Nag-launch na ng exercise na matatapos hanggang sa May. So doon ipapakita nila talaga kung gaano kalakas ang pwersa nila, kung paano itong mga bansang ito, itong China, itong Russia at North Korea, kung gaano kalakas yung posibleng babanggain nila, hindi lang naman United States. Yun nga sinasabi ko Pag ang United States ang gumalaw, hindi lang naman United States, yung buong NATO. More or less 31 countries ang makakalaban nila.
gaano kalakas yung pwersa noon at hindi yun basta-basta mga bansa lamang, napakabibigat rin ng mga bansang kasapi ng NATO. Tayo, hindi tayo kasali sa NATO, pero alam natin, kaalyado natin US, so it goes hand in hand, diba? So automatic, kakampi natin yung buong NATO. Kasi pag napasabak ang Amerika, kakampi natin yung NATO. Anyway, check natin tong article na to, mga utol. Yung paano yung preparing for war. Ito yung mula sa The Nation. No? Preparing for war in the South China Sea. Ahead of massive war games involving US and Filipino troops, the Defense Department announced that it will gain access for, medyo matagal na to, pero ito yung gusto ko dito, mga utol. Ito yung gusto kong tong statement na to. Imagine you have a visitor who come into your house, okay? You welcome this visitor, but this visitor who has all the guns, all the materials that basically you cannot object to because they are fully loaded. And you cannot even tell this visitor to get out of your house when you want them to get out. Ang tinutukoy dito, ang ganda nung ano niya, no? Parang paglalathala niya, no? Yung senaryo, may bisita ka na maraming dalang barel, may bisita ka. So hindi mo mapapaalis kasi may kapasidad siyang kitilin ka no? Yun yung China. Ganon, kaya hindi natin mapaalis. So yun yung paano natin paghahandaan yung ganon, nandyan na sa ating bakuran. 'Di ba mga utol? Napakaganda nung kanyang paliwanag. So medyo mahaba. So hindi na natin babasahin ng buo. Ang gusto ko lang malaman dito kung paano inihahanda ng Pilipinas yun na nga. So nagdagay tayo ng gumawa tayo ng na exercise, military exercises, naglagay tayo ng mga extrang EDCA sites para sa ating mga kaalyado. So yun, mga utol, syempre magdadalawang isip na ito. Etong bisita na ito, itong China, na tayo birahin. Doon pa lang mga utol, maganda na yung plano. Hindi po tayo naghahanap ng gulo, pero kung sakali, handa po tayo. So basahin nyo na lang, napakaganda nitong binasa ko na to, pero yun na rin naman yung halos nilalaman. Ito mula sa The Nation, Preparing for War in the South China Sea. Ganyan po tayo naghahanda. At palagay ko, hindi naman tayo makakawawa ng husto kung sakaling magkaroon ng gera. Tuloy na muna natin. Kung magkakaroon talaga ng malaking armed confrontation, lalo na sa Taiwan, tingnan lang natin ang mapa, napakalapit natin. Kaya whether we are an ally of the United States or not, whether we allow the Americans to have greater access do sa tinatawag nating EDCA sites, we would of course be affected. Yan talaga ang kinagagalit na naman ng mga incheck. O di ba? Lagi silang galit sa gagawing aksyon ng Pilipinas. Dito mariing tinutulan ng China ang patuloy na pagpapapasok ni PBBM ng mga sundalong Amerikano sa bansa. Gigil na naman itong Chinese spokesperson. Wala nang ibang sinabi kundi tutulan si Pangulong Marcos. Kasi kahit wala naman talaga sila pakialam ano man ang gawin natin sa ating teritoryo. Bakit sila may pakialam? Kasi nauunsyame yung mga plano nilang gawin sa Taiwan at sa South China Sea dahil alam nila may malaking puwersa na nag-aabang na sila'y kumilos ng masama. Yun yung tanging dahilan nito. Kita mo, ang pahayag nila sa media palagi ang pakikialam ng United States ano mga western countries ang nagiging dahilan kung bakit magulo sa South China Sea. Palagay nyo ba yun? Amerika ang dahilan? O China ang dahilan kung bakit may tension dito? Ako, para sa akin, China ang dahilan yan. Umalis sila sa teritoryo natin. Sige, sa inyo na yung Taiwan, pero wag niyong pakialaman yung mga teritoryo namin. Okay na yun. Para sa akin, ganun ang stand ko dyan, mga utol. Gusto nyo i-push yung One China policy? O sige, sa inyo na yung Taiwan kasi meron naman talaga kayong history na ganon. Okay, pero wag nyong pakialaman ang teritoryo namin sa West Philippine Sea. Tapos ang usapan, di ba? Dapat ganon. Ang masikagalit pa dahil papalapit na naman ang taong-taong balikatan exercises 2024. Tama. Inaasahang paghahanda nga sa giyera sa Taiwan ang tema ng gagawing military exercises. Yan na naman, no? External forces. 释放多少烟雾弹，打多少口水仗，都改变不了以下的事实。向外部力量支持，无视中方善意和克制。 China's goodwill ang push. Ulit no?
这是导致海上局势升温的主要风险。中方始终致力于同包括菲律宾在内的东盟国家，通过对话协商，共同维护南海和平稳定。同时，中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。我们 safeguard is sabi niya, hindi daw sila hindi sila magde-deter na i-safeguard ang kanilang territorial sovereignty and maritime rights. Putya, hindi naman kanila. Yung inaangkin nila talagang ginigiit nila no. Amin yan, yan ang pinaglalaban namin. Na mali kayo. Lahat kayo mali. Parang ganon. Anyway, mga utol, nakakabuisit lang kasi pakinggan ang mga sinasabi nito kasi puro kasinungalingan naman. Anyway, paki-comment ang inyong opinion. Mga utol, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kay Mabs Castle. Muli ako si Target Achilles. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Huwag nyo kakalimutang mag-iwan ng komento.